Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po! Unang video. Siguro, marahil, madami sa inyo ang kaiinisan o mumurahin ako at sasabihin nyo na ako ang pinakamasamang tao dito sa mundo kapag narinig nyo na ang aking kwento. Pero higit pa sa mga panghuhusga, mas kailangan ko po ng payo nyo. Sana po ay pakinggan nyo ang aking kwento. Isa po akong babae. Hindi ako empleyado, pero meron naman akong ilang maliit na negosyo tulad ng maliit na coffee shop, bakery, at computer shop. Sinusubaybayan ko araw-araw para masigurado na maayos ang takbo ng lahat. At kapag gabi naman, kinokolekta ko ang mga kinita namin at saka ko ito nilalagay sa bangko. Ganoon ang kadalasang takbo ng araw ko dahil na rin siguro sa asawa kong may kaya. Ayaw niya na magtrabaho ako kaya naisipan niyang ipagpatayo ako ng negosyo para naman may pagkakitaan at pagkaabalahan ako. Isa rin akong ina sa 2 malulusog na bata. Mahal ko ang aking asawa at mga anak. Mas matanda po siya sa akin ng 15 taon. Pero kung titingnan mo ang kanyang itsura, tila ba ay 20 taon ang tanda niya. Sa sobrang abala niya sa pagtatrabaho ng mabuti, ay tila ba napapabayaan na niya ang kanyang sarili. Wala din siyang pakialam sa kanyang pananamit. Kaya kapag lumalabas kami, palagi kaming napagkakamalang mag-ama. Hindi ko naman sila masisi, pero hindi ko iyon iniintindi dahil mahal ko ang asawa ko kahit ano pa man ang kanyang panglabas na anyo. Bukod sa mapagmahal siya sa amin, pati na sa mga anak niya, ay itinuturing din niya ako na parang isang reyna. Magmula nung una kaming nagkita, handa kong gawin ang lahat para sa asawa ko at alam kong ganun din siya sa akin. Sa isang cafe, napaka-importante na magkaroon ako ng mga tauhan na may mukhang kaaya-aya, mapababae man o lalaki. Ito po ay dahil madami kaming customer ang bumabalik-balik sa amin dahil sa nagugustuhan nila hindi lang ang aming mga produkto, pati na rin ang serbisyo ng aming mga tauhan. Hindi naman po sa nagyayabang, pero maganda po ako. Inaalagaan ko ang aking sarili. At madalas, nagpapaderma para hindi kaagad lumitaw ang kulubot sa aking muka. Sa tuwing pumupunta ako ng coffee shop ay nandoon ako palagi sa may harapan nang sa ganon ay bumati at manghikayat ng mga customer na pumasok sa aming shop. Dahil din sa may kalidad ang aming mga produkto, ay dumadami ang mga suki namin at hindi ko maiwasan na ang aking anyo rin ay may kinalaman sa mga paghikayat sa aking mga mamimili. Hindi ko maiwasang makaramdam na para akong biglang bumabata at nagiging isang dalaga kahit na nasa 40 na ang edad ko at mayroong 2 anak. Ilang buwan ang nakalipas, may isang lalaki na mas bata sa akin ang dumating sa aming coffee shop at napakagwapo nito. Akala ko nga nung una ay isa siyang artista o model. Nasa counter area ako noon at nung pumasok siya, halos lahat ng customer at tauhan ko ay nakatingin sa kanya. Napakalakas ng dating ng kanyang karisma na talaga namang ka. Umorder siya ng isang hot americano na starstruck ako at hindi ako nakapagsalita ng maayos. Mas lalong gwapo siya tingnan sa malapitan. Pagkatapos niyang umorder, ay umupo siya sa mesa at nagbukas siya ng kanyang laptop. Sa katunayan, bago siya dumating, ay bala kong umalis ng cafe ng maaga para bisitahin ang iba ko pang shop. Ngunit nung makita ko siya, ay nagbago bigla ang aking isip. Nanatili ako hanggang sa umalis ang lalaki. Alam kong para akong pero hindi ko mapigilan ang aking sarili at para ba akong nagayuma. Simula noon, halos araw-araw na siyang pumupunta sa coffee shop at syempre, araw-araw na din akong nagbabantay. Isang gabi, napauwi na sana ako
at papunta sa sasakyan ko nang may narinig akong isang boses ng lalaki na tumawag sa akin. "Ma'am?" Lumingon ako para malaman kung sino iyon at nakita ko yung gwapong lalaki. Nagpakilala siya sa akin at tinanong niya kung maaari daw ba niya akong ilibre ng hapunan. Inamin niya na kaya siya pumupunta ng madalas sa coffee shop dahil gusto niya akong makita. Ilang beses na daw niya sinubukan na kausapin ako ng pribado pero hindi daw siya makahanap ng tiyempo. Hindi daw ako mawala sa kanyang isipan. Alam kong mali dahil may asawa na ako, pero bakit tila ba ay kinikilig at naglalagablab ang emosyon ko nung sinabi niya iyon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin nang sinagot ko siya na kung maaari ay sa susunod na linggo na lang dahil madami akong ginagawa. Bago kami tuluyang magpaalam sa isa't isa ay nagpalitan kami ng cellphone number. Nung gabing iyon, para akong baliw na minuminutong tumitingin sa cellphone at naghihintay ng text niya. Para akong bumalik sa pagkadalaga. Isang linggo ko siyang inabangan na dumating sa shop pero hindi siya dumating. Sobrang lungkot at dismaya ang naramdaman ko. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag at galing sa napakagwapong lalaki at niyayaya niya akong kumain. Sa isip-isip ko, dinner lang naman, wala namang masama. Kaya sumagot ako ng oo. Kumain kami sa restaurant na may live band, napaka-romantic ng dating ng lugar at halos lahat ng nandoon ay magkasintahan. Nagkayayaan din kaming uminom na dalawa at dahil hindi ako mahilig uminom, ay naramdaman ko kaagad ang epekto ng alak sa aking katawan. Nung hinatid niya ako sa sasakyan, hindi ko na napigilan ang bugso ng aking damdamin at nung nagkatitigan kami, sinimulan niya akong haplusin ng dahan-dahan mula sa aking braso papunta sa aking muka. Napahinga ako ng malalim, napapikit at may kakaibang kiliti at pananabig akong naramdaman. Hindi ko rin siya pinigilan hanggang sa inilapit niya ang kanyang muka sa akin at nagsimula na kaming maghalikan. Nakaramdam ako ng labis na init sa aking katawan at hindi ko na nalabanan pa ang tukso at nung gabing ding iyon ay tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa. At tumagal ng ilang linggo ang aming relasyon. Opo, alam ko po ang iniisip nyo. Napakahaliparot kong babae para pumatol sa ibang lalaki. Subalit hindi ko napigilan ang bugso ng damdamin at ang pagkasabi ko na matagal ko nang hindi naramdaman. Mahal ko ang aking asawa, ngunit unti-unti na rin akong napapamahal sa lalaking ito dahil sa natutugunan niya ang gusto ko. Sinabi din niya na gusto daw niya akong pakasalan at makasama habang buhay. Subalit, nung marinig ko iyon ay nakaramdam ako ng pagkabahala. Natakot ako bigla dahil naisip ko paano kapag natuklasan ng asawa ko ang kabit ko. Masisira ang buhay ko. Kaya naman tinapat ko siya na hindi ko siya gustong pakasalan. Ayaw ko nang makita pa siyang muli at hindi ako seryoso sa kanya. Ilang beses niya akong sinubukang kumbinsihin na huwag makipaghiwalay pero kailangan ko nang itigil ang kahibangan kong ito. Nakokonsensya na din ako dahil napakabuti ng asawa ko sa akin. Binilhan ko siya ng isang relo bilang regalo bago ako magpaalam at nakita kong umiyak siya at natouch ako. Naisip ko na ganun niya siguro ako kamahal at nagtalik kaming muli sa huling pagkakataon. Pagkatapos noon ay nanumbalik na ako sa nakagawian kong buhay. Pilit kong ginagawang abala ang aking sarili at itinuon ang oras sa pamilya at negosyo ko. Hindi na rin siya bumalik sa coffee shop, ngunit makaraan ng isang buwan ay bigla siyang tumawag. Hindi daw niya talaga ako makalimutan at nakikipagbalikan siya sa akin. Nung narinig ko ang boses niya, tinaasan ako ng balahibo at bigla akong nasabik na makita at makasama siya. Akala ko tuluyan ko na siyang nakalimutan, ngunit hindi pala.
Gayunpaman, sinabi ko sa kanya na hindi na kami maaaring magkita pa. Tinutuldukan ko na ang aming di malilimutan at maikli naming relasyon. At noong mga sumunod na araw, lagi akong nakakatanggap ng text mula sa kanya. Ilang beses akong nagtatangkang i-text siya, subalit hindi ko ito itinutuloy. Pakiramdam ko ay malapit na akong mabaliw sa kakaisip sa kanya. Dahil sa tuwing napapapikit ako, nakikita ko ang mukha niya at ang alaala naming dalawa. Sa kabilang banda, inuusig ako ng matinding konsensya sa tuwing nakikita ko ang mga anak ko. Wala akong ibang masabihan at mahinga ng payo tungkol dito dahil alam kong walang makakaintindi sa akin. Ako na siguro ang pinakamasamang asawa at walang kwentang ina. At alam kong isang malaking kasalanan ang ginawa ko, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Humihingi po ako ng payo. Ano pong gagawin ko? PS o pahabol sulat. 4 na buwan na ang nakakalipas nung huling sumulat ako sa inyo at napakadaming nangyari nung panahon na iyon. Natuklasan po ng asawa ko ang tungkol sa kabit ko at pinalayas niya ako. Nakatira ako ngayon sa mga magulang ko at hindi na ako ang nagmamay-ari ng mga negosyo namin. Lahat ng bank accounts, credit cards, ari-arian na binigay sa akin ay binawi na ng asawa ko. At 2 beses sa isang linggo ko lang maaaring makita ang mga anak ko dahil yon ang pahintulot na ibinigay niya sa akin. Ganito po ang nangyari. Nung mga araw na nakakatanggap ako ng text sa lalaking iyon at hindi ako nagre-reply sa kadahilanang gusto ko na talagang tuldukan ang aming relasyon. Ang lalaking iyon ay nabaliw at hindi na siya nakatiis at biglang sumulpot sa coffee shop nang walang abiso at nagkataon na wala ako sa shop. Dumating siya sa cafe ng lasing at hinahanap ako at pinagsisigawang hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Hindi maintindihan ng mga empleyado ko ang sinasabi ng lalaki at sinabi nila na may asawa at anak na ako. Pilit iginigiit ng lalaki na sinabi ko daw na dalaga ako at ilang gabi kaming magkasama. At wala daw ako ni minsang binanggit na ako ay kasal na. Sinisigawan niya ang mga empleyado ko at akala niya ay nagsisinungaling ang mga ito para umalis na siya sa shop. Sinubukan akong tawagan ng mga empleyado ko pero hindi ako sumasagot dahil abala ako noong mga oras na iyon. Kaya naisip nilang tawagan ang asawa ko at doon sila nagkita. Humingi ng pasensya ang lalaki sa mister ko dahil hindi daw niya alam na may asawa daw ako. Naintindihan naman ng asawa ko ito at sinabing ang buong may kasalanan ay ako. Galit na galit ang asawa ko sa akin at sinabing lumayas na daw ako bago pa siya makagawa ng bagay na pagsisisihan niya. Lumuhod at humingi ako ng tawad at umalis ako ng tahimik dahil aminado ako na nagkasala ako. Hanggang ngayon ay nagsisisi ako sa ginawa ko. Gusto kong bumalik sa nakaraan para ituwid ang aking pagkakamali. Sana umalis na lang ako nung unang araw ng pagpunta niya sa coffee shop. Sana hindi ko binigay ang cellphone number ko. Sana hindi ko na lang siya pinansin at sana ay hindi ako nagpatukso. At higit sa lahat, hindi ko sana ipinagpalit at binaliwala ang pagmamahal ng asawa ko at pinahalagahan ang pinagsamahan namin ng madaming taon para sa panandaliang ligaya. Nakalimutan ko na hindi lang ako isang babae, kundi isa akong may bahay at ina. Sa ngayon, pinagbabayaran ko ang mga kasalanan at kataksilan na nagawa ko sa mister ko at sa mga anak ko. Pati mga magulang ko ay galit din sa aking ginawa. Nawalan din ako ng kaibigan at kasalukuyang nagtatrabaho dahil ang buhay rin ako noon
ay nawala na parang bula. Hiwalay pa rin kami, ngunit ramdam ko na mahal pa din ako ng aking asawa. At umaasa ako na balang araw ay mapatawad at matanggap niya akong muli para na din sa kapakanan ng aming mga anak. Pangalawang video. Ako po ay isang babae na nasa early 30s. Meron po kaming construction supplies at nagtitinda po kami ng pang-flooring tulad ng iba't ibang klase ng tiles, vinyl carpet, wooden tiles at pang-countertop para sa kitchen. Meron kaming matagal na customer na may maliit na kumpanya na isang contractor na nagre-renovate ng mga bahay at sa amin sila madalas kumuha ng supplies. Isang beses, pumunta sila sa shop namin at nagmamakaawa sila sa tatay ko na pahiramin sila ng pera. Naloko daw sila ng tauhan ng isang maliit na motel. Madami na daw silang nagastos sa pag-aayos ng motel, kaya lang imbis na bayaran sila ay puro rason ang ibinigay sa kanila. Sa kasamaang palad, yung pinirmahang kontrata ay hindi pa nila napanotaryo at peke pala ang pirma nung kausap nila. Dahil doon, wala silang laban at maaaring mabangkarote ang negosyo nila dahil sa mga loan na kinuha nila sa bangko na hindi nila mabayaran. Nagbaka sakali sila na nagpunta kay tatay para makiusap kung maaari ba silang manghiram ng pera para maisalba nila ang kanilang negosyo. Nangako sila na babayaran nila ito ng may interes. Dahil matagal ng customer ni tatay iyon at medyo napalapit na sila sa isa't isa, pinautang naman ito ni tatay. Kitang-kita ko kung gaano sila kasaya nung iniabot ni tatay ang pera. Sobrang nagpapasalamat sila at sinabing tatanawin nila ito bilang napakalaking utang na loob. Inimbitahan nila kami ni tatay sa isang maliit na salo-salo bilang pagdiriwang sa muling pagbangon ng kanilang negosyo. Doon ko natagpuan ang naging asawa ko na ngayon ay ex-husband ko na. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon at nagtatrabaho siya sa kumpanya ng kanyang mga magulang. Habang nasa party kami, ay nagpakilala siya noon at sinabi na may gusto siya sa akin. Huli ko na lang napagtanto na ang party na iyon ay sinet up para magkakilala kaming dalawa dahil alam ng pamilya nila na may kaya ang pamilya namin at gusto nila na ako ang mapangasawa ng kanilang anak. Pero nung sa mga oras na iyon, wala akong ka-idea sa plano nila. Naging mabuti ang pakikitungo sa akin ng lalaki at napakamaasikaso niya sa akin. Dahil nauto ako, nahulog ang loob ko sa kanya. Kinasal kaming dalawa dahil na rin sa pagkumbinsi sa amin ng aming pamilya. Sa totoo lang, hindi ako ganun kasigurado kung mahal ko na ba talaga siya para pakasalan, kaya lang siguro nadala na din ako sa sitwasyon. Noong bago pa lang kami, naging maayos naman ang pagsasama namin. Meron kaming mga hindi na pagkakasunduan pero naaayos naman din namin ito. Subalit may ibang plano ang kapalaran para sa akin. Umuwi sa probinsya ang mga magulang ko para bisitahin ang aming kamag-anak. Kaya lang, sa biyahe nila pabalik dito sa Maynila ay sobrang lakas ng ulan at madulas ang kalsada at naaksidente sila. Nabangga sila nanay at tatay ng kasalubong nilang malaking truck. Naipit si nanay sa sasakyan at binawian siya ng buhay. At si tatay naman ay nakaligtas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Comatose ang kalagayan ni tatay. Hindi ko na idedetalye ang lahat ng nangyari sa kanila dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap ang trahedyang sinapit ng aking mga magulang. Simula noon, ginawa ko lahat para maalagaan si tatay. Malaking halaga din ang nagastos ko pero hindi ko yon inalintana. Tinanong na din ako ng mga doktor kung aalisin na ba ang makinang bumubuhay kay tatay at maging ang asawa at pamilya nito ay iminumungkahi sa akin ito pero hindi ako pumayag. Hindi ko kayang gawin iyon kay tatay, lalo na't nararamdaman kong lumalaban din siya.
Dahil sa hindi pa gumigising sa pagkakoma si tatay, lalong tumataas ang bill namin sa ospital. Sobrang kinapos na ako, kaya naisipan kong isangla ang negosyo namin at ang bahay na ipinundar ng mga magulang ko. Nung panahong ding yon, na walang-wala ako, doon lumabas ang tunay na kulay ng asawa ko at ng mga biyenan ko. Nagbago ang pakikitungo nilang lahat sa akin dahil wala na akong ari-arian. Palaging sinasabi sa akin ng asawa ko na wala nang patutunguhan ang lahat ng pagsisikap na ginagawa ko at tanggapin ko na lamang daw na wala nang buhay si tatay. Para lang daw akong nagtatapon ng pera sa basura. Para sa kanila, mas pinapahalagahan pa nila ang pera kaysa sa buhay ng tatay ko. Mas lalo pa naging bastos ang pakikitungo nila sa akin nang malaman nilang wala akong kakayahang mabuntis. Ano daw ba ang silbi ko sa buhay? Wala na nga daw ako silbi bilang babae dahil baog ako, wala pa daw akong pera at wala daw akong ginagawa sa bahay dahil palagi akong nasa ospital para alagaan daw si tatay. Kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang ibinabato nila sa akin. Sa totoo lang, para na akong bibigay at susuko. Ngunit sa tuwing nakikita ko si tatay, para akong nagkakalakas ng loob. Sumagi na din sa isip kong ipatanggal ang makinang bumubuhay kay tatay at kasunod nito ang pagtapos na din ng buhay ko pero hindi maatim ng konsensya kong gawin iyon. Isang araw, galing ako sa ospital at pagka-uwi ko sa bahay namin ay may nakita akong babaeng may malaking tiyan na nakaupo sa aming sala. Halata sa kanya na buntis siya. Tinanong ko kung sino siya pero wala siyang sinabing kahit na ano. Pagkatapos ay bigla kong nakita ang biyenan kong babae na lumabas sa kwarto pero hindi ako pinansin. Paulit-ulit ko silang tinanong kung sino ang babaeng kasama nila at may pagtataray niyang sinabing gusto nilang magkaapo at dahil hindi ko kayang ibigay sa kanila iyon, inimbitahan nila ang babae para magkaroon ng anak ang aking asawa. Ipinagbubuntis daw ng babaeng iyon ang anak ng asawa ko, kaya huwag na huwag daw akong gagawa ng kahit ano na makakapagpahamak sa babae at sa batang dinadala nito. Pinagbantaan nila ako na kapag may nangyari daw na masama sa babaeng buntis dahil sa akin, ay sila daw ang makakalaban ko. Bukod doon, kailangan ko na daw lumipat ng ibang kwarto dahil magsasama sa kwarto ang babaeng iyon at ang mister ko. Kung gusto ko daw lumayas ay wala na daw silang pakialam dahil hindi na daw nila ako itinuturing bilang bahagi ng pamilya nila. Sa sobrang gulat ko sa mga nangyari ay hindi ako nakapagsalita at nung ibinaling ko ang tingin ko sa babae, nakita ko na pasimple siyang nakangisi. Nagpa siya akong umalis ng bahay at dumiretso na sa ospital. Doon na din ako nagpalipas ng gabi na umabot na ng 2 buwan at wala ni isa sa mga biyenan ko at maging ang asawa ko na tumawag sa akin para kumustahin ang kalagayan ko. Lumipas muli ang 1 buwan, may milagrong nangyari. Hawak-hawak ko ang kamay ng tatay ko at nakasandal ang ulo ko sa kanyang braso nang biglang nakaramdam ako ng paggalaw ng kanyang mga daliri. Hindi ako makapaniwala noon at napabangon akong bigla. Tumingin ako kay tatay at patuloy pa din sa paggalaw ang mga daliri niya. Nakita ko ding dumilat siya at nakatingin sa akin. Binuka din niya ang kanyang mga labi at tila ba'y may nais siyang sabihin sa akin. Itinuro niya ang ballpen malapit sa akin at agad ko naman ito ibinigay kasama ng isang papel. Agad naman siyang nagsulat at halata pa din nanghihina siya dahil medyo hindi maintindihan ang sinulat niya. Nung pagkatapos niyang magsulat, tumingin siyang muli sa akin at nagsabi ng, "I love you anak," at saka niya ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi na siya gumalaw kaya tinawag ko agad ang doktor. Sa kasamaang palad, pagkalipas ng 5 araw, ay tuluyan ng binawian ng buhay si tatay. Nung tiningnan ko ang papel na pinagsulatan ni tatay, nakita ko na pangalan nito. Ngunit, hindi ko siya kilala. Hindi ko rin alam kung saan magsisimula para hanapin
ang taong ito. Matagal-tagal ko ding hinanap kung may ganoong pangalan at natuklasan ko na attorney pala ang taong hinahanap ko at malapit sa dati naming shop ang kanyang opisina. Binisita ko ang kanyang opisina at tinanong ko kung kilala niya si tatay. Kinumusta niya ito at sinabi kong pumanaw na siya, 3 buwan na ang nakakalipas. Inabutan niya ako ng mainit na kape at sinabing mag-intay ng ilang minuto. Pagbalik niya, may mga bit-bit at ipinakita niya sa akin ang mga dokumento at doon daw nakasulat ang last will and testament ni tatay. Nagtaka ako nung una dahil ako mismo ang nagsanla ng construction supply store, bahay at lupa namin, kaya ano kayang maaari pang nakasulat doon? Nakasulat sa habilin ni tatay na kapag namatay sila ay sa akin niya ipapamana ang lahat. May mga bagay doon na nakasulat na hindi ko alam. Meron pala kaming lupain sa may Nueva Ecija at may isa silang bank account. At dahil daw namatay na sila, nanay at tatay, ay aasikasuhin na daw ng attorney ang lahat ng papeles na kinakailangan para maipangalan na sa akin ang lahat. Bukod doon, natuklasan ko din na merong dokumento na prenuptial agreement kami ng dati kong asawa. Naalala ko lang na inutusan ako ni tatay na pirmahan ang dokumento pero hindi ko alam ang nakasaad dito. At ang dokumento nung umutang ang mga magulang ng dati kong asawa kay tatay na may pinirmahan silang kontrata at ang sabi ng attorney ay hanggang ngayon hindi pa ito nababayaran. Hindi ko napigilan ang bugso ng aking damdamin at nagiiyak na ako na parang batang nawawala sa mall at hinahanap ang kanyang mga magulang. Sa lakas ng aking paghikbi, iniwanan muna ako ng attorney sa loob ng kanyang opisina para daw bigyan ako ng space at makapag-isa ako. Sobrang nagpapasalamat ako sa aking mga magulang at mas lalo kong napatunayan kung gaano nila ako kamahal. Kahit may asawa na ako, iniisip pa din nila ang kapakanan ko. Lumipas ang panahon at wala akong ginawa sa loob ng kalahating taon dahil hindi ko pa rin matanggap ang biglang pagkawala ng aking mga magulang at nagluluksa pa din ako. Hanggang sa isang araw ay napanaginipan ko ang aking mga magulang na suot-suot ang kanilang damit nung ikinasal sila. Sinabi nila sa aking panaginip na maayos na daw ang kalagayan nila at huwag na daw akong mag-alala. Gustong-gusto kong sumama kila nanay at tatay at nagmamakaawa na isama nila ako. Sumagot si tatay na gusto nila akong makasama pero hindi pa ito ang takdang oras at pag dumating na ang takdang panahon ay nandoon lang sila aantayin ang pagdating ko. Gusto daw nila akong maging masaya at hinalikan nila ako pareho sa pisngi at sabay niyakap. Napaluha ako at nagising na may luha sa aking mga mata. At hindi lang ako nagising sa pagkakatulog. Namulat din ako na dapat kong ayusin ang buhay ko. Kumain ako ng tama, nagsimulang mag-exercise, at nung medyo malakas na ako, tinawagan ko ang attorney at nagpapatulong maghain ng annulment laban sa dati kong asawa. Hindi lang iyon, sinimulan ko na ding singilin sa pagkakautang ang dati kong mga biyanan. Bago ko makalimutan, sa mga panahong nagluluksa at mag-isa ako, ni minsan hindi ako kinausap o kinamusta ng dati kong asawa simula nung umalis ako sa bahay nila, pati na rin nung pumanaw si tatay. Sa tagal ng panahon na nakaraan at tinawagan kong muli ang asawa ko at nung sinagot niya ang tawag ko ay mukha siyang masaya at sinabing dapat daw ay tatawagan niya ako. Nagsimula na din siyang magkwento at tuwang-tuwa niyang sinabi na hindi daw pala siya ang ama ng pinagbubuntis ng babae. Tinawagan daw siya ng boyfriend ng babae at inamin ang lahat. Nagplano daw silang magkasintahan na lokohin ang dati kong asawa para makakuha ng pera. Kaya lang, dinouble cross daw siya ng nobya nito kaya niya ibinulgar ang ginawa nila. Nung kukomprontahin na nila ang babae tungkol dito, nagulat sila dahil wala na daw ito sa bahay. At hindi lang gamit niya ang bitbit, tinangay din niya ang mga alahas ng biyanan ko. Nalulugi na din daw muli ang kanilang negosyo
at sinabing pakiramdam nila ay kinarma sila sa lahat ng ginawa nila sa akin. Hinahanap na daw ako ng mga biyenan ko at sinabing bumalik na daw ako sa bahay nila. Hindi ko alam kung saan nila hinuhugot ang lakas ng loob na pabalikin ako matapos nila akong harap-harapang bastusin at lokohin. Sinabi din niyang magsimula daw kaming lahat muli. Hindi ako nagsasalita at wala ni isang salita ang lumabas sa aking bibig habang siya ay nagsasalaysay ng mga kaganapan sa buhay niya. At naririnig kong umiiyak siya sa kabilang linya. Wala ni isang katiting na simpatya akong nararamdaman na kahit ano at ni isang patak ng luha ay walang bumagsak sa aking mga mata. Tinanong din niya kung kailan daw nila ako susunduin at saka lang ako sumagot na wala na akong balak bumalik sa kanila at sa kanya. Sinabi ko ang dahilan ng pagtawag ko ay para singilin sila sa kanilang utang at ang annulment na inihain ko. Makakatanggap siya ng tawag mula sa attorney para makipag-ugnayan sa kanila. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at ibinaba ko na ang tawag. Sa ngayon, halos kalahati na ang nababayaran nila at narinig ko na ibinenta na nila ang kanilang mga ari-arian. Kung tatanungin niyo po ako kung naaawa ba ako sa kanila, ang sagot ko po ay hindi. Hindi ko alam kung masama ba ako o sadyang naging manhid lang ako sa lahat ng mga sakit at pait na naranasan ko noon. Dahil sa karanasan kong ito, napatunayan ko na lokohin man ako ng kapwa ko at paglaruan man ako ng mundo, alam kong palaging nandyan ang mga magulang ko na susuporta at magmamahal sa akin maging sa kabilang buhay. Walang kahit anong halaga ng pera o material na bagay ang makakatumbas o makakahigit sa pagmamahal na mayroon sila sa akin. Maraming salamat po nanay at tatay at sa takdang panahon tayo po ay magkakasamang muli. At susundin ko po ang payo ninyong mamuhay ako ng masaya. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!